Alright, magandang umaga na ho. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, all over the world. Okay, pag-usapan lang ho natin ito mga ka-action, mga kakamping, no? Itong kaganapan sa Israel ngayon na kung saan nandun ho ang ating mga kababayan, ibang-ibang grupo ho, kasama na ang Tindig Pilipinas, nagaprotesta po sa Israel ngayong araw ho. Patuloy pa po, no? Kasi nakalive po si Elmski TV ho doon. So, kung nakikita nyo po sa picture, ayan po ang tatlong senador na napulutan sa nasabing protesta. Si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, na kung saan may nakasulat pa, mga Pilipino hindi ligtas sa kurakot na politiko. O, yun po yung naging sa karatula, mga ka-action, mga kakampeng. Alam naman po natin na ito si Chis ay may aligasyon din sa kanya, di umano. At saka itong dalawang senador, idinawit nga ho ito ni Bryce Hernandez, mga ka-action. Ito si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. O, ito na ho. Harapin nyo po ito, linisin nyo ang pangalan nyo sa pagdawit sa inyo. Diba? Kasi kami na taong bayan, hindi ho kami titigil sa panawagan na panagutin ang dapat managot. O eto ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin itong kaganapan doon sa Israel, mga ka-action, no? Nakihiram po tayo sa video ni Elmski TV. Ayan, please allow me to use courtesy po sa video nyo, sir. Thank you so much, bro. Kaya mahalaga po magkaroon tayo ng isang independent commission na walang sasangkutin, walang protektahan lahat ng mga... ayan po yung karatula, mga ka-action, sa likod ni Kiko D. Sa ulo niya. Ayan o, yung ako nakikita nyo po ang binabrowse ko na ayan o, yun. Ayun o. Ayan po sa ulo niya. Yung tatlong senador ho, mga ka-action, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, at saka si Jinggoy Estrada. O, ito po, pakinggan po muna natin. Administrasyon, kahit sino pa man, even before Duterte, imbestigahan, at saka parang pagkatapusin na po natin yung kwento ng corruption sa Pilipinas. So yun po, yung Independent Commission, isang mahalagang hakbang po ito at sana po gawin ito ni... Yan ang sinasabi natin, mga ka-action, mga kakampeng, di ba? Kasi napag-usapan na ito, naimbestigahan na ho itong flood control project, di ba? Na mga di umano'y mga ghost, mga substandard. Dapat hindi lang ang panahon ni Mr. President Bongbong Marcos, di ba? Dapat doon din ang administrasyon din dati ni dating Pangulong Duterte. Kasi isipin nyo, mga ka-action, ang sinasabi lang ni Diskaya ang 2022 sa panahon ni Mr. President Bongbong Marcos. At saka bakit hindi niya kinikwento ang 2016? Kasi ayon sa kanya, nagsimula siya 2016 onwards. Kaya tama lang ho yan ang sinabi ni Sir Kiko D na pati ang dating administrasyon ni Duterte dapat maimbestigahan din po ang mga flood control project kasi doon ho ito mga ka-action, mga kakamping. Di ba? Unfair naman na ang kay Mr. President lang ang napapag-usapan ngayon, ang naiimbestigahan ngayon. So, tayo naman manawagan tayo na pati dapat noong 2016 dapat may isabay yun sa investigasyon. 2016 to 2025 kasama na ang dating administrasyon at ang current administrasyon. 'Di ba? Kasi si Pulong umaalma eh. Alam mo Pulong, huwag kang paalma-alma diyan dahil karapatan ng bawat Pilipino na malaman kung saan napupunta ang bawat sintabo at bawat piso. 'Di ba? Kaya kung wala kang kinakabahan, hayaan mo na imbestigahan ka. Di ba? Wala kang karapatan na umalma dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Tuloy ho natin. Marcos sa lalong madaling... Yung word flag spot, pwede po dito sa kaliwat kanan. Tindig Pilipinas. Banner streamer ng word flags natin, pwesto sa kaliwat kanan. Wag lang pong tatakpan ng ating panawagan. Yung kinusan ng Maralita, palo po dito sa loob. Nagkaisa, Sentro Teses isa, dito po sa loob. Palo po sa kaliwat kanan.
No, wala talaga tayo magawa. Parang lahat ng gusto niyang nakawin mula sa kamalakbayan na nanakaw niya, lahat ng mga gusto niyang lahat ng gusto niyang gawing human rights abuses na gagawa niya. At talagang nakikita natin yan in the last few months, no? Kung hindi man korupsyon, pang-aabuso sa karapatang pantao, pag-protect sa mga nasa poder. Kaya nandito po tayo sa EDSA Shrine po, our Mary Queen of Peace. EDSA Shrine, yung paalala po ng lugar na ito ay yun, kagaya ng kanta, handog ng Pilipino sa mundo, isang mapayapang paraan ng pagbabago. Winakasan natin yung kwento ng diktadura sa Pilipinas noong 1986, pero mukhang nagkakasigol po ngayon. Yung kwento ng katiwalian, hindi talaga natin matapos-tapos, pero baka ngayon na po, na sa ngayong panahon na ang dami na pong nagagalit, ang dami na pong tumitindig, baka ito na po yung panahon na tatapusin po natin yung kwento na sinimulan ng EDSA, tatapusin po natin yung kwento ng katiwalian dito sa Pilipinas. Hindi ko pa ito nabilang referente, pero siyempre yung main organizers po natin ay yung Tindig Pilipinas, yung Nagkaisa Labor Coalition at saka yung Kalipunan ng Samahang Masa at saka yung Siklab po, Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian. So itong 4 groups po yung main organizers, pero marami rin pong iba, yung kakabuo lang na Youth Against Corruption, nandito rin po, nandito po yung ibang Solidarity for Truth and Justice, yung iba't ibang hubs ng Pilipinas po. So yun, baka mas buo po yung magiging listahan mamaya. Thank you. Thank you. Thank you. Isang mapagpalayang umaga, mga kasama! Ating ipahayag ang ating galit poot sa mga magnanakaw. Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin ang sitwasyon at ang naging pakay ng nasabing protesta regarding na po sa mga kurakot na opisyal. Kahit si Mr. President Bongbong Marcos, ramdam na ho talaga ang corruption. Sus, ako kahit kakamping ako, pero talagang the way na magsasalita si Mr. President, lalo na mapag-usapan itong mga kickback di umano dyan sa mga ghost project, mga substandard, nahihiya na po yan sa atin eh. Oo, nahihiya na po yan sa atin. Kaya siya napaluha dahil sa alam ko na galit na talaga siya. Di ba? Oo, tayo talaga, hindi talaga tayo titigil sa pagbuboses. Ewan ko sa susunod na baka sa 13 yata may susunod na pagtipon-tipon, di ko lang sure, di ba? Kasi may nabasa yata ko sa Facebook na magkaalaman na kung sino ang mas marami, kakamping ba o mga DDS sa 13 daw. Hindi ko alam kung anong event yan. Di ba? Oo. So, yan po mga ka-action, mga kakamping, ang kaganapan ngayon sa EDSA. Di ba? Nakakahiya naman kasi. Di ba? Nakakahiya naman kasi dapat kayong tatlo, idinadawit kayo, dapat mag-resign na kayo. 'Di ba? Mag-resign na kayo kasi nakakahiya 'yan. Oo. 'Di ba? Anong masasabi nyo mga ka-action, mga kakamping? Agree ba kayo sa sinasabi ko na hindi tayo titigil na mag-ingay, na hindi mapanagot itong mga sangkot sa di umano'y mga ghost project, substandard dito sa flood control project? 'Di ba? Yun lang po mga ka-action, gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.